Guys, kung kayo ang papipiliin, itong CB650R pero e-clutch o itong Z900 na SE, alin dito sa dalawang pipiliin mo? Alam mo, hindi ko may pagkakaila. Sobrang ganda ng motor na to. Labas at loob, wala ka masabi sa bagong Z9. Simula nga nung ni-review natin at subukan natin to sa daan, parang naging mantya na sa akin kung gaano siya kaganda eh. Parang bumabalik yung dating sigla ko nung unang kumuha ko ng Z900. Well, hindi ko dapat pinagkukumpara ang dalawa dahil 900cc to. Actually, 948cc to be exact. At 650cc naman yung isa. Parehas na gumagamit ng conventional inline 4 pero dito Z9 may 123 horsepower. Ganun po siya kalakas. At dito naman sa CB natin, 94 horsepower lang. So pagdating sa makina, sobrang laki ng nilamang ng Z9. At pagdating naman sa features, mas loaded ang Z9 syempre. Meron na kayong 3-level traction control, riding modes, cruise control, bagong TFT display, sa caliper naka Brembo M4 na kayo, at sa likod naka Öhlins. By the way, this is the SE version. Mukhang hindi ilalabas sa Pilipinas ang standard version. Baka itapat to sa Yamaha MT-09 na SP. At syempre hindi mawala ang quick shifter. Ito. Ride by wire yung bike, kaya up and down to bi-directional, auto blip, tsaka upshift. Mas maganda ng bahagya yung gulong. Pagdating sa itsura, mas pumupunit yung datingan nito eh. Yung tipong di gagawa ng mabuti. Pero tulad nga sinabi ko sa inyo dati, mas gusto ko yung luma. Hindi itong bagong muka. Tignan nyo yung tank yan. Laki oh. 17 liters tank. Tapos ganitong tail end. Ito mas pinalambot nila to eh. Mas rider friendly na yung ergo ng bagong Z9. Kaya ako napapunta dito kasi gusto kong makita ulit personal tong bagong Z9. Oo, na-review ko na siya dati. Pero simula nung sinuli natin siya, parang na-miss ko eh. Alam niyo yun? By the way guys, kung nataka kayo kung asan tayo ngayon, kung naalala niyo yung video way back 2023 nung kumuha tayo ng ZX-10R, mga 2 taon na rin ang nakalipas. Dito yon sa branch na yon sa may Motor Trade Kawasaki, Muntinlupa. Tama, Alabang ba? Alabang? Anyway, si Boss Kirby at si Sir Dennis ang mag-a-assist sa inyo. Yan. Sila rin yung nag-assist sa atin nung kumuha tayo ng motor. Sabihin ko na nga sa inyo, muntik na tayong mapakuha ng Z900 kapalit ng CB. Pero naisip ko, mas okay ba talaga ang Z9 para sa riding style ko tsaka sa purpose kung bakit ako kuha ng naked bike. Kasi isipin nyo kung bibili ka ng CB650R na bago, for example yung atin yun nandyan sa labas, e-clutch yun, 564,000 pesos. Yung standard nun, 524, pero set aside muna natin yung standard. Doon tayo sa e-clutch para kahit papano medyo lumibel sa ganda ng bagong Z9. Ang Z9 may presyong 637,000 pesos. So, sabihin natin may 73,000 difference kumpara sa CB na may e-clutch. 73,000. Well, para sa iba, medyo makati yun. Pero pagdating sa features at sa power, parang okay na din para sa additional 73,000 pesos. Pero alam nyo na pag-isip-isip ko, parang okay na rin yung CB eh. Kwento ko sa inyo sa daan. Gamit na natin si Chivas, ang ating CB. Ang natatanging technology lang na masabi kong may pagmamalaki ng motor na to, kung itatapat natin sa Z9, yung e-clutch niya, which is ito. So far sa lahat ng mga Japanese bike na lumabas ngayon, itong Honda pa lang gumagamit ng ganitong technology. May nagtanong sa akin sa comment section kung ano daw pagkakaiba ng e-clutch at quick shifter. Actually itong e-clutch, meron ng kasabay na quick shifter to. So e-clutch, ito yung tipong unang andar mo pa lang sa bike. For example, naka-neutral yung bike, lagay mo sa first gear, usually pumipiga tayo sa clutch. Dito sa e-clutch, wala na yung, kalimutan nyo na yung clutch lever nyo kasi hindi nyo nagagamitin yan na ultra out ng ride. Ito, approaching tayo sa mabagal na speed. Ayan. Usually di ba pipiga tayo sa clutch kasi mabagal eh. Lalo na ito yung ganito kabagal. Dito wala na. Ayan. Yun lang. Yun lang ayoko dito sa motor na to. Lagi sumasablay sa neutral kapag ipapasok mo na second gear. So kung approaching ka sa stoplight or traffic light, hindi mo na kailangan pang humiga sa clutch para magbawas ng gear. Pwede kang huminto sa stoplight na naka first gear na bukas ang makina eh. Daming tambay sa lugar na to. Ito
Mag full stop ako dito, for example. Ayan. Hindi ako pumiga sa clutch. Yun ang e-clutch. Convenient to lalo sa traffic. Tsaka kung nakatira kayo city. Sa quick shifter naman, ito yung device na nilalagay sa motor. For example, third gear tayo. Kapag may conventional clutch kayo, uipiga pa kayo para magpalit ng gear. Sa quick shifter, ayan, 4th gear, 5th gear, 6th gear, downshift. Ganun ang quick shifter. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, mayroon ding quick shifter na kadikit tong e-clutch. Yan natin nagagawa to. Ang pagkakaiba lang sa quick shifter, kapag mabagal kayo, approaching kayo sa traffic light, kailangan nyo pumiga sa clutch lever. So kung mabagal, kung usad-usad lang, maya pa rin ang piga nyo sa clutch. Ano bang features ang may pagmamalaki pa ng CB? Parang yun lang eh. Bukod sa simpleng hulma nya, 30% retro dahil sa harapan, third drop headlight, tapos majority 70% parang sports na din kung anong tail section. Tsaka itong shroud na nakalagay sa kanya, mas mabait tignan to. Tsaka when it comes to riding position, mas relax to. Ayan o, flat kasi yung upuan niya eh. Tsaka relax lang yung kamay ko. Pagsamahin mo yung e-clutch tapos ganitong ergo, napaka-relax ang katawan niya sa mga biyahe nyo. Kasi yun kasi Street Fighter riding position yun eh. Para kayong laging nakikipagkarera, nakasubsob kayo ng ganyan, no? Tapos yung upuan nyo pa decline. Kahit anong usog nyo sa likod, itutulak pa rin niya kayo malapit sa tangkay kasi nga ganun yung position niya. Pero when it comes to features, napag-iiwan itong motor na to. Traction control ng CB, on and off lang eh. Sa Z9, 3 level eh. Plus, meron pa kayong riding modes doon. Sport, rain at road, tapos customizable, 4 pala. Dito wala. As is yung power niya. Also may 6-axis IMU yun. Ito wala. At isa pa, wala tong cruise control. Sobrang lamang ng bagong Z900 na SE. Ngayon, na-realize ko na pag-desisyonan natin ngayong araw lang, mas maganda kung ikikip na lang natin tong CB. Bago kayo kumuha ng motor, kailangan nyo munang alamin sa sarili nyo kung ano bang purpose ko ba ito kukuha ng motor. Gusto ko bang mag-ride? Gusto ko bang tambike lang? Gusto ko bang mag-race track? Gusto ko bang mag-off-road? Gagamitin ko ba siya for the city? Kailangan ko ba ng malaking compartment? Kailangan mong alamin lahat yun. Hindi ka basta-basta dapat kumuha ng motor na wala ka masyadong idea. Kasi investment nyo yan eh. Hindi biro yung presyo niyan eh. Tapos hindi nyo alam kung ano yung bibilin nyo. Pero kaya nga tayo gumagawa ng reviews para sa inyo, diba? Para malaman nyo kung anong meron dun sa bike na yun. Ngayon, in my case, ang CV60R pang second bike to. Ito yung tipong gagamitin ko lang for the city, kapag traffic, kapag may meeting, pag late na at kailangan sumingit-singit sa traffic, kailangan makipagbrasuhan. Alam niyo naman ang kalsada sa Pilipinas, tsaka ugali ng mga Pilipino sa daan, wala tayong choice eh. Kaya best fit para sa akin tong CB para sa second bike. Kasi gusto ko ng power ng Z9 at specs. Andiyan ang ZX-10R ko eh. Mas lamang pa, alis doble yung power. Teka nga, opya. Yun. Tsaka alam niyo naman ako, sport bike talaga ang personality ko eh. Pasensya na nga pala kung hindi ko na nagagamit masyado tong CB. So ginagamit ko siya pero wala lang video. Photo na nga pala nito is 3933, mag 4,000 na. Yun yung unang reason ko. Kailangan ko ng motor na relax at the same time hindi ako pipiga sa clutch kapag naiipit na ako sa traffic. Don't get me wrong, sobrang okay ng Z900, lalo na kung yun lang yung big bike mo. Pang all around mo, pang tambike, pang long ride, o kung ano pa man. Z900 ang mas reko ko. Pero dahil itong naked bike ang secondary bike natin, okay lang kahit di na tayo mag-Z9. Siguro masyado lang ako natuwa sa itsura tsaka sa kung anong meron ang bagong Z9. Pero ganun din eh. 123 horsepower versus 94 horsepower. Well, aminin ko mas smooth ang response ng engine ng Z9. Talagang gustong-gusto ko yung makina nun kumpara dito. Ito kasi magaspang na mabibrate eh. Ang Z9 kahit exhaust mo, smooth eh, sarap gamitin eh. Meron pa pala sa Z900, yung dash nya, ayon sa Kawasaki, meron yung turn by turn navigation. Pero nung nag-review tayo ng Z9, hindi ko nagawa yun kasi may QR code. Hindi ko mahanap kung para saan yung QR code na yun eh. Eto, napakadali lang. Meron din turn by turn navigation tong motor na to. Hindi ko lang masyadong ginagamit kasi skandaloso. Teka, connect natin ah. Ayun na, lumabas na siya. You have a new message from J-O Moto. Ako yan, huy. Ano ka ba?
Navigation. You have a new message from J.O. Moto. Diba, skandaloso, sabi ko sa inyo. You have a new messenger message from... Sabi natin punta tayo ng Vermosa. Vermosa Parking. Or Vermosa Cavite. Yan, start navigation. Press left to cancel. Navigation option. Now turn right. Ayan o. Ganun po kadali gamitin yung app at the same time yung turn-by-turn navigation dito sa dash ng CB. Kasi kabaliktaran ng Z900. Hindi user-friendly yung interface ng Z9 eh. Tsaka yung app. Marami pang kailangan ma-improve sa app ng Kawasaki. Ayan yung magsisilbing ways natin. Hindi natin kailangan pang maglagay ng mga mounting para sa cellphone. Alam nyo, kung hindi nag-exist tong CB na e-clutch, sobrang laki na chance na Z9 to eh. Hindi dapat CB to eh. Additional 73,000 pesos naka Z9 ka na, pwede na rin eh, di ba? Pero yun ko, kanya-kanya naman tayo ng preferences eh. Siguro may iba na gusto talaga ang Honda at itsura ng CB. 4,000 auto na nga pala to. Kailangan na naman magpa-PMS na to. Ayun o. Naka first gear ako, sisingit-singit ako. Wala nang pigaan sa clutch. Kaya malaking tulong sa akin tong CB. Kung naka Z9 pa rin tayo, piga pa rin tayo sa clutch eh. Which is okay lang naman kasi malambot yung clutch ng Z9 eh. Apa ako sa pedal. Yan, first gear. Diba? Eto, putulin nyo to. Di, biro lang. Teka, uwi ko muna to. Kita tayo sa garahe. Ay. Mapapakuha na sana tayo ng Z900. Ang kaso, parang ganun din eh. Oo, masaya yung motor. Ganda yung motor. Maraming maibubuga. Pero parang, okay na tong setup na to eh. Isang primary bike na malakas. Halos andito na lahat. ZX-10R in green, 2023 to. May cruise control. 200 horsepower. 203 ang ata. Traction control, riding modes, wheelie control, launch control. Na Brembo. Ako, parang basa yung fork ko. Kailangan ko mapacheck to. At CB na middleweight. Walang masyadong technology. Pero may e-clutch naman. Okay na yan. Solve na ako para dyan. 94 horsepower na inline 4. Para sila inline 4 na medyo manipis. Pero okay na. Kasi elegante naman siya tignan. Tsaka may dating. Kaya guys, pasensya na kung na-disappoint ko kayo kung hindi tayo kumuha ng Z900. Kung may ganito ka ng setup sa garahe, parang hindi siya worth it eh. Siguro kung unang big bike mo, yun. Sobrang okay yun. Siguro mag-add lang tayo ng isa pang motor banda dito. Ayan, kasi may scooter na tayo eh. Abangan nyo na lang siguro sa mga susunod na upload natin. Kaya excite yun. Kailan kaya yun? Kaya mga QG guys, let me know your thoughts kung anong pipiliin nyo. CB650R o ang Z900 SE. Let me know in the comment section down below. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mag-ayos lang ako at mainit. At see you po sa next content.